Sinertipikahan ng urgent ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang batas para sa proposed 2025 national budget. Kaugnay niyan, inaasahan namang maipapasa na ng Kamara ang naturang panukala ngayong araw bago ito mag-recess. Si Melales Moras sa sentro ng balita. Inaasahang maipapasa na ng Kamara ngayong araw sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill No. 10800 o 2025 General Appropriations Bill. Bandang alas 10 ng umaga kanina, ipinagpatuloy ng mga kongresista ang plenary deliberations ukol dito at unang sumalang ang proposed budget ng Kongreso. Mabilis naman itong nakalusot sa plenaryo. On the part of the minority, being no one who wishes to interpolate the budget of the Congress, I move to terminate the sponsorship and debate on the budget of the Congress of the Philippines. Mr. Speaker, on the part of the majority, we join the minority in the motion to terminate the interpellations in the proposed budget of the Congress of the Philippines. Is there any objection? The chair hears none. The period of interpellations on the proposed budget of the Congress of the Philippines is hereby terminated. Congratulations. Kahapon una ng sinertipikahan bilang urgent ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2025 General Appropriations Bill. Sa ipinadalang sulat ng Presidente kay House Speaker Martin Romualdez, nakasaad na mahalagang mapabilis ang pagpasa ng panukala para matiyak na hindi maantala ang operasyon ng pamahalaan at tuloy-tuloy lang ang pagpondo sa mga programa at inisyatibo ng gobyerno. Ngayong nasertipikahan na bilang urgent ang panukala, maaari na itong maipasa sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa loob lang ng isang araw kaya't abot kamay na talaga ang pag-aproba rito mamaya. Una nang nakalusot sa plenaryo ang kanya-kanyang pondo ng iba't ibang ahensya at sangay ng pamahalaan tulad ng Office of the President, Department of Education at Civil Service Commission. Ang Department of Transportation at attached agencies nito, pasado na rin sa plenaryo ang hinihinging budget maliban sa Marina at Toll Regulatory Board. Pangunahing pinuna ng ilang kongresista ang issue sa RFID system. Madam Speaker, we appreciate the presence of the officials of the DOTR. We thank them for being with us here at the House of Representatives. But however, Madam Speaker, there are members who have serious issues with the Marina, both in the majority and in the minority. There are also many members who have concerns with the TRB, the Toll Regulatory Board, and I think there are probably at least thousands or hundreds of thousands of motorists who will agree with this representation. Bago naman magtapos ang araw na ito, inaasahang mabibigyan pa rin ng pagkakataon ang mga nalalabi pang ahensya na makapagpaliwanag at madepensahan ang kanilang budget request para tuloy na itong maipasa sa pangkalahatan. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.